Marami ang nagtatanong kung bakit hindi pa rin lumilipad ang presyo ni XRP. Marami na ang umasa na tataas ito ng husto, lalo na matapos ang ilang positibong balita tulad po ng launching ng XRP ETF at ang patuloy na pag-unlad ng kaso ng Ripple laban sa SEC. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling nasa $2 lang ang presyo nito. Bakit nga ba? Ayan, ano po ang pumipigil dito? At kailan kaya natin makikita ang tunay na pagsabog sa presyo nito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa lumilipad ang presyo ni XRP? Ayon po sa mga financial expert katulad ni Ginoong Austin Hilton, ay may ilang pangunahing dahilan kung bakit nananatili sa consolidation si XRP. Una ay ang market disinterest o kawalan po ng interest ng mga investors. Ayan. Sa kasalukuyan ay marami pong crypto investors ang hindi gaanong aktibo sa market. Marami ang nag-pull out ng kanilang pera at naghihintay ng isang malaking event bago po muling maglagay ng kapital. Sabi nga ni Ginoong Hilton dito ay there are millions upon millions of existing crypto investors who have pulled their money out and are sitting in the sidelines waiting for something big to happen. Ayan. Ibig pong sabihin ay kahit na may malaking daily trading volume na umabot pa nga ng $4 billion, hindi ito sapat para magdulot ng biglaang pag-akyat sa presyo. Ang market ay parang isang sasakyan na may maraming gasolina. Yan po yung liquidity. Pero walang driver, or yung driver po rito ay yung mga investor interest para itulak ito pataas. Ayan. Pangalawa ay ang low liquidity o kakulangan ng sapat na pondo sa market. Ayan. Ang isa pang dahilan ay ang mababang liquidity po sa crypto market. Ayan. At sa madaling salita ay hindi pa sapat ang dami ng perang pumapasok kay XRP para tuluyang mag-breakout ito sa mas mataas na presyo. Kapag mababa po ang liquidity, kahit may mga investors na bumibili, hindi pa rin ito sapat para itulak ang presyo pataas dahil kulang po talaga ang demand. Ayan. Pangatlo ay ang kakulangan po ng malalaking catalyst. Ayan. Bagamat ay may mga positibong balita tulad po ng pagbuo ng XRP ETF at patuloy po na paglaban ng Ripple sa SEC, hindi pa rin ito nagiging sapat para ganap na baguhin ang market sentiment. Marami po ang umaasa na kapag tuluyang pong nanalo ang Ripple sa kaso, maaaring magbukas ito ng pinto para sa mas malawakang adoption kay XRP. Ngunit sa ngayon, ang epekto po nito sa presyo ay tila pansamantala lamang. Ngayon ay may epekto ba ang panahon sa crypto market? Ayan. Naniniwala rin itong si Ginoong Hilton na may kinalaman po ang seasonality o ang epekto ng panahon sa crypto trading. Karaniwan ang mga buwan po ng May hanggang July ay mabagal para sa crypto market dahil mas marami daw ang abala sa personal na buhay o bakasyon kaysa sa pag-i-invest. Dahil dito ay malaki po ang posibilidad na manatiling stagnant ang presyo ng XRP sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, marami pong analyst ang naniniwala na sa huling bahagi ng taon maaaring magkaroon ng renewed momentum sa XRP at ang buong crypto market. Ngayon ay ano naman po ang mga resistance at saka support levels dito kay XRP na dapat po nating tutukan. Ayan, base po sa technical analysis, ayan, mahalagang maunawaan po natin ang mga resistance at saka support levels ng isang asset dahil ito po ang magsasabi kung ano ang mga posibleng galaw ng presyo sa malapit na hinaharap. Ayan, sa resistance levels, ito po yung mga harang sa itaas ay nandyan po ang $2.60 at saka $2.80. Kapag hindi po ito nabasag,
mahihirapan po si XRP na tumaas palalo. Sa support levels naman ay nandito naman ang 2.24 at saka $2.30. Kapag bumagsak po sa ilalim ang presyo ni XRP sa mga support levels na ito, maaari pong bumaba sa XRP sa mas mababang price levels at lalong mawalan ng tiwala ang mga investors. Sa madaling salita ay nakapaloob ngayon si XRP sa isang tight trading range, at kung wala pong malaking buying pressure, mananatili lang ito sa loob ng range na ito nang hindi gumagalaw pataas o pababa ng malaki. Ayan. Ngayon ay meron ba talagang pag-asa na lumipad si XRP sa hinaharap? Ayon po sa isang crypto expert na si Dom, may isang bagay na naiiba sa price movement ni XRP sa cycle na ito kumpara sa mga nakaraan. Ayan, meron po siyang sinabi rito. The longer price spends time at a level, it's always just reflective of how much market participants agree on that price. Yan, ibig pong sabihin yan ay hindi po tulad ng dati kung saan biglaan ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng XRP. Ngayon ay mas matagal itong nagko-consolidate sa itaas ng $2. Posibleng indikasyon ito na nagkakaroon ng market acceptance sa presyong ito at maaring naghahanda ito para sa isang mas matibay at sustainable na pagtaas sa hinaharap. Ayon po kay Dom, sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.47, bagyang tumaas po siya ng 3.33% sa nakalipas na 24 oras. Bagamat hindi po ito isang explosive movement, maaring sinyalis ito na unti-unti nang lumalakas ang demand. Ayan. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ikaw po ay isang XRP investor or trader dito sa Pilipinas, mahalaga pong maunawaan natin ang market cycle na ito. Dahil sa kasalukuyang consolidation phase, maaring hindi po ito ang pinakamahusay na panahon para mag-expect ng malakihang kita sa maikling panahon lamang. Kaya para po sa mga long-term investors, kung naniniwala ka sa potensyal na XRP, maaaring gamitin mo ang panahon na ito para mag-accumulate ng mas marami pang XRP habang nasa discounted price pa ito. Para naman po sa mga short-term traders, kailangan mong maging maingat, lalo na't nasa mahigpit na range ang presyo. Kung wala pong sapat na volume, maaring hindi po magtagumpay ang mga breakout attempts. Mahalaga ring bantayan natin ang mga paparating na catalyst tulad po ng XRP ETF development at ang final resolution ng Ripple versus SEC case. At maliban po dyan ay yung iba pang mga balitang maaring magdala ng bagong interes sa market. Sa kabuuan, ang dahilan kung bakit hindi pa lumilipad ang presyo ng XRP ay dahil po sa kakulangan ng investor interest, mababang liquidity at kawalan ng malalaking catalyst na maaring magdala ng bagong hype sa market. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala ng pag-asa si XRP. Ang kasalukuyang price consolidation ay maaring sinyales ng isang mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang mga susunod na buwan ay magiging mahalaga upang makita po natin kung magbabago ang market sentiment at kung tataas ang demand para kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.